Hello mga kabahag, kamusta po kayo dyan? Sana lahat kayo ay okay. Today ay magluluto tayo ng breakfast. Pero bago ang lahat, pakilala ko ulit sa inyo si Estong Tutong. Siya po ang magluluto ng buong breakfast ngayong araw na to. At hindi lang yan ha, yung 2 nights and 3 days stay namin dito, siya lahat po ang magpe-prepared ng mga pagkain. Masaya ako na sa panahon ng aming pagsasama, ang dami na niyang natutunan. Marami rin akong naituro sa kanya, kaya ayan, natutuwa ako. At ngayon, observer lang ako, o di ba? Ang sarap kapag kasama mo ang iyong sous chef. O siya, back to business na tayo. Kanina, nagprito na siya ng spam at ngayon naman, itong beef franks ang kanyang lulutuin. So ayun, at after niyang mahiwaan ay isinulbot na niya dito sa frying pan. Dapat mahina lamang ang apoy natin mga kabahag para ma-achieve natin yung magandang luto. Kasi kapag ka mainit to, masisira po at kukulubot ang balat ng ating beef franks. So, ayan, ganyan lamang katulad ng inyong nakikita. So, para sa amin, ito yung normal na luto ng hotdog. Pero I know na yung ibang mga tao, mas gusto nila mas burn pa ng konti. At syempre, ito isusunod na rin natin, yung hotdog ng bayan. Kayo ba? Mahilig din ba kayo sa hotdog? Ano ba ang gusto nyo? Filipino hotdog or yung imported na hotdog? Ano ba ang gusto nyong size? Yung footlong or yung jumbo hotdog? Comment naman dyan para alam ko kung gaano kadaming hotdog ang lulutuin ko para sa inyo. Grabe, ang daming inihanda at iniluto ngayong umaga na to ni Titong Totong. 9 packs lang naman ang kakain ngayon. Yung iba dyan, small eater pa. So eto at napakagandang tingnan ng inihanda niyang almusal ngayong umaga na to. At syempre, hindi pa doon nagtatapos yon. Eto, meron pa siyang bagong ipakikita sa akin na natutunan niya rin. Gagawa daw siya ng tomato flour. Para bang gusto niya akong pasikatan. Siguro gusto niya akong ma-impress sa kanya. No worries. Magaling ka naman talaga. So ayan, at pwedeng-pwede na itong pakawalan sa kusina mga kabahag. Kapag ka nag-open kami ng another restaurant or cafe, pwedeng-pwede na itong pakawalan. By the way, meron na rin akong na-train dati. Yung sous chef ko, alam ko, nag-i-enjoy na siya ngayon sa ibang restaurant, sa ibang master, sa ibang owner. Ganun naman talaga mga kabahagi. Hindi natin dapat hawakan ng isang tao na ating na-train. Kapag wala na sa atin to, pakawalan natin sila para mas lumaki pa, mas marami pa silang matutunan sa labas ng industriya ng pagluluto. So, dapat hindi po tayo madamot. Pero payong kapatid din naman po doon sa mga kapwa natin owner ng restaurant. Pag alam nyo po na pinaghirapan ng isang chef o ng isang owner chef, yung mga tao na nandun at na-train niya ng maayos, huwag po nating pipiratahin. Yun naman pong mga tao ay kusang aalis yan kung hindi maganda ang pamamalakad. At kusa pong maghahanap ng trabaho. Pero kapag masaya na po sa isang restaurant, huwag po nating opera ng mas malaking sahod. Kasi hindi po maganda yon. Just imagine, ititrain nyo ng matagal for how many years. At kapag okay na, pipiretahin lang ng iba. That's bad in the business. Hintayin po natin na mag-post na lang kayo or hintayin nyo na may lumapit sa inyo ng mga magagaling din na cook o sous chef. Along the way, makakuha din po tayo. Sa totoo lang, no, mga kabahag, napakahirap mag-train at napakahirap magtiwala. Pero siyempre, kailangan ibigay din natin yung ating tiwala na i-train natin yung mga tao na nag-uumpisa pa lamang. Hindi naman kasi lahat ng tao ay may capacity na mag-enroll sa culinary school. Ang pinag-uusapan po natin dito ay yung mga walang formal training sa school pero very, very talented at ang bilis turuan. Para sa akin, mas okay pa nga po yung zero kasi sigurado susunod sa akin yon at madaling turuan. Nakapagluto na tayo ng runny eggs. At ngayon naman, yung paborito ng bayan, ito ay ang corned beef. Bahala na po kayo kung anong brand ang gusto nyo. Nagbe-base din kasi yan sa budget natin. At kapag budget friendly ang ating bibilin, ako siyempre may paborito ako, yung Star ang palagi kong kinukuha. Masarap yon, mura pa. At kung talagang nagtitipid tayo, pwede nating lagyan ng extender yon. Lagyan natin ng tinadtad na patatas, tapos lagyan natin ng konting water para may sabaw siya at maraming pamilya ang makakakain. So itong niluto na Rex ngayon, medyo dry ito at yung nagmamantika ng konti. So kanya-kanya kasi yan eh. Hindi ko na siya tinuruan dito.
Gusto ko kasing ilabas niya kung ano yung diskarte na gagawin niya rito. So, ito yung style niya, yung tuyo na nagmamantika. At ngayon naman, magpe-prepared na siya nitong in-slice na tomato. So, ayan. Mas masarap kasing kainin ng breakfast kapag may tomato at may konting lettuce at saka pipino. So, yan yung mga pagkaing Pinoy na hindi mawawala sa ating almusal. At this point ay magluluto tayo ng fried rice. Pero pinalagyan ko ito ng sibuyas. Siyempre, mas mabango kapag mayroong ginisa na sibuyas. Natutunan ko naman to sa mga kaibigan natin na Indian. Mahilig po sila sa crispy fried onion. Halos lahat ng food nila, nilalagyan nila nito sa ibabaw. At subukan nyo rin yung fried rice na may sibuyas. Iba ang lasa niya at mas mabango. So ayan, inilagay na natin itong ating kanin. Simple lamang ang gagawin ni Estong dito. Salt and pepper lamang po ang kanyang panimpla rito at lalagyan niya ng konting itlog. So ayun, tapos na ang ating fried rice. Ganun lamang siya kasimple mga kabahag, no? At kung kayo ay nanonood pa hanggang ngayon, ibig sabihin, nag-i-enjoy na po kayo. At ibig sabihin, natututo na rin po kayong magluto, little by little. So ayan, luto na ang ating breakfast today. Nakahanda at nakahatag na rin ito sa ating hapagkainan. Grabe, ang sarap nito. O guys, ano pang hinihintay nyo? Attack! Ayos. Ito ang breakfast ngayong araw na to. O game. At syempre, pasalamat po muna tayo sa ating creator para sa blessings sa umaga na to. Maraming salamat po. So ayan, at umaatake na si Commander. Una niyang kinuha itong fried rice. O ano, natatakam na ba kayo? Follow, like, and share naman dyan for more easy recipe. So paano guys? Thank you for watching. See you on my next video.